what's up, Philippines? Can you feel it? Can you feel it? Ayo, what's up mga katunay? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay Pinas News Insider. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Pinas News Insider, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Pinas News Insider. At syempre, don't forget to subscribe, nag-English na ako to my channel, Tunay na Kritiko, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon. So pasok! Viral ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang pagkatapos ng ilang araw na pagkakulong sa Kongreso, SMNI News Anchor na si Ka Eric Celis at Dr. Loren Badoy nakalaya na. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, pagkatapos ng hearing ng House Legislative Franchise Committee sa prangkisa ng SMNI, pinag-isipan ng committee kung ibibigay nila ang hiling ng kampo ni Ka Eric na sila ay palayain na. Ngunit ayon kay Committee Chairman Congressman Tambunting ay ibibigay nilang palayain ito kung babawiin nila Ka Eric ang isinampang kaso sa Supreme Court laban sa mga congressman na nag-detain sa kanila sa Kongreso. Dahil plano ng Kongreso na palayain ngayong Wednesday ang dalawang SMNI News Anchor na si Ka Eric at Dr. Loren Badoy. Subalit na pag-alaman di umano ng committee na nauna na nag-file ng kaso sa Supreme Court laban sa kongresista ang kampo ni Ka Eric. Dahilan kaya binawi ang kanilang naunang desisyon at pag-uusapan na lamang ito. Ngunit tila sumang-ayon ng kapalaran sa dalawang SMNI News Anchor dahil sa samot-saring suporta na natanggap nito. Dahil nilagdaan ng ilang graduates at matataas na opisyalis ng PMA ang isang manifesto na nagpapahayag ng malakas na suporta kina Ka Eric at Dr. Loren Badoy. Inundi na nila ang pag-detain ng Kamara sa dalawang news anchor ng SMNI at naglalayon din ito na mapanagot ng nasa likod ng pagpapakulong sa dalawang anchor at mahimok na maibalik ang integridad ng Kamara. Yan, nakita na natin ngayon, iba talaga ang power ng mga tao. Kahit na sabihin nila na hindi namin palalayain yan kasi ayaw nilang i-atras ang kaso na iaano sa amin, pero wala din silang nagawa. Diyan mo nakikita yung lakas. Yung mga sumusuporta, siguro nakitaan sila ng tama. So namamahayag ka lang naman . Karapatan mong magtanong ng mga kung ano-ano na basta wag lang masyadong libelous sa mga kaso. Wag lang 'yun. Karapatan mo naman na magtanong. So, hindi ka namang nagbibintang. Siguro, sinasabi nga, nagtanong lang naman sila, parang ganon. Kaso is, lumaki yung tanong na parang naging insulto sa Kongreso. Na medyo hindi nila nagustuhan sa pandinig nila na parang lumabas na pambibintang sa kanila. Kaya ito, nabigyan sila ng pagkakataon na makalaya dahil maraming pumabor sa kanila. Maraming sumuporta sa kanila na alam naman na hindi naman ganun kabigat at hindi naman mali yung ginawa nila. Kasi kung mali, wala naman susuporta kung mali talaga . Sa kanila, pinapaalam namin ang ating kalooban ay hindi maaring baluktot. Ang ating mga tinig ay hindi mapipigilan at ang ating laban para sa hustisya ay hindi mapipigilan. Dapat dinggin ang kapulungan ng mga House of Representatives ang panawagan na ituwid ang maling ito. Baka tuluyan itong mamarkahan at ituring bilang isang kaaway ng mga taong inaakala nitong kinakatawan. Bukod sa Sotolo, pati PMA ay pumanig na rin kay Ka Eric at Dr. Loren Badoy. Maaring isa nga ito sa mga dahilan kaya Ka Eric at Dr. Loren Badoy pinapaalam na hindi na sila magtutulungan. Dahil sa mga sinasabi nilang mga pahayag na hindi na nila alam kung ano ang totoo. Ngunit ito ay isang pahayag na hindi na nila alam kung ano ang totoo. Ngunit ito ay isang pahayag na hindi na nila alam kung ano ang totoo. Kaya Ka Eric at Dr. Loren Badoy
biglaang nakalaya sa pagkakulong sa Kongreso. Nang lumabas nga ang balitang ito, marami tuloy sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, wow, bigla naman akong nabuhayan ng pag-asa. Mabuhay kayo ka Eric at Doc Badoy. Laban lang po sa katotohanan upang mawala na ang korap na politiko. I salute you for Loren Badoy. Mabuhay po kayo hanggat may kagaya niyong lumalaban sa katiwalian ng bansa. Kasama po akong susuporta sa inyo. Mabuhay ang laban kasama ang bayan. Saludo kami sa inyo ka Eric at Madam Lorraine dahil sa inyong katapangan at pagmamahal sa ating bayan. Mabuhay po kayo. Ito yung nagsasabi o ibig sabihin nito, no? Lahat tayo ay may karapatang magsalita at magpahayag o magtanong ng ating nararamdaman. Tama ba yung magtanong? Maglabas ng ating nararamdaman, yung mga saloobin natin. Wala tayo sa bansang diktadurya. Wala tayong ganun. Nasa malayang demokrasya tayo eh. Kasi alam naman natin talaga sa mga pahayagan, sa mga mamamahayag, may mga bumabana talaga dyan eh. Nagkakaroon ng kritiko yung mga politiko dyan. So, hindi talaga mawawala na magkaroon sila ng kritiko o mga pagtatanong tungkol sa kanila kung bakit ganito, kung may maling nakikita sa ginagawa nila. No, karapatan ng taong bayan magtanong sa kanila. Karapatan ng taong bayan na punahin kung ano yung maling ginagawa nila. Kasi malaya tayo eh. Sila nga malaya. Malaya sila eh. Diba? Kumbaga, dapat patas lang yung takbo dito sa atin. Walang pwedeng magdikta sa mga mamamayan. Sinasabi ko lagi na kung ikaw ay inosente at kung ang binibintang sa'yo ay pawang kasinungalingan o yung tinatanong sa'yo hindi totoo, mas maganda kung papatunayan mo. Mas maganda kung ipapakita mo sa lahat ng tao na inosente ka. Ipaglaban mo ang sarili mo. Kaysa ipakulong sila, pigilan mo yung ganitong channel, pigilan mo yung ganitong programa, pigilan mo yung ganyan. Di ba? Kasi mas lalo kang pag-iisipan ng hindi maganda. Kasiraan yon kung sakaling merong tatakbo sa kanila sa mataas na posisyon. Tapos ganito yung ginawa sa SMNI, ganito yung ginawa kay Ka Eric. Paano kaya kung manalo siya? No, sa mataas na posisyon. Eh di wala na palang pwedeng magsalita sa kanya ng hindi maganda dahil alam na natin kung ano ang mangyayari. Bawas pogi points ngayon sa iyo yun. Pero kung ikaw is inosente, wala kang ginagawa, sasagutin mo kung anong bintang sa iyo. Matapang kang haharapin kung ano yung pinupukol sa iyo na masasakit. Si PBBM nga, ang daming masasakit na sinabi kay PBBM pero wala siyang ginawa. Mas pinakita niya, eto kami, eto mga Marcos, eto kami. Wala kaming ginagawang katiwalian. Yung tatay ko walang ginagawa. At yung binibintang nyo sa tatay kong diktador, wala. Pinatunayan niyang hindi totoo yun na kapag nanalo ang isang Marcos uli, eh walang mangyayaring mga diktador na yan. Dapat pinapatunayan mo sa sarili mo. Kaya yung mga taong nagbibintang sa'yo, kung ikaw ay inosente at napatunayan mo yun, sila mapapahiya. Doon pwede mo silang kasuhan. Pero kung ikaw, papahintuin mo ang freedom ng pagsasalita ng mga mamamahayag o kahit na ano, is mali yun. Ibig sabihin, ayaw mong madinig yun. Ayaw mong ma-open kung ano yun. Totoo po, maraming sumusuporta sa inyo, lalo't sa katotohanan ng pamamahayag at sa totoong hangarin sa bayan at tapat na paglilingkod. Mabuhay po kayo. Unquote. Iba ng Kongreso ay hindi dahil ako'y nagtanong ng maling datos, sapagkat ang pagtatanong mali man o tama ang datos sa public expenditures ay karapatan ng mamamahayag at mamamayan. May source manual that is very basic. At ang katungkulan na nasa pamahalaan at mga may kapangyarihan ay dapat maging transparent at accountable. Hindi para maging persecutor ng mamamayan. Pangalawa, I said sorry and I apologize for my disrespectful behavior sa pagsigaw ko ng kangaroo court sa kanila, sapagkat yun ay burst of emotion sa panahon na nagpapaliwanag kami, binubusalan kami. Ayun, yun. Maganda yung sinabi ni Ka Eric na yun na nag-sorry siya. Dahil nga doon sinabi niya yung thing about the kangaroo court, diba nagsisisigaw siya noon. Siyempre, mga kongresista pa rin yan eh. No? Kumbaga, dapat magkaroon ka ng respeto din sa kanila kahit na ganyan ang ginagawa nila sa'yo. Maganda yung pinakita ni Ka Eric na
nagbigay pa rin siya ng respeto, nagsorry pa din, no? Para talagang wala talagang iba to sa kanya. So, sinabi niya naman is nagtanong lang naman. Karapatan naman talaga yun kahit ano pwede naman tayong magtanong. Hindi ibig sabihin, pag nagtanong ako, saan po ba yung lugar na ganito? Kasi nawawala po ako. Ay, hindi! Papakulong kita! Bawal magtanong no? Panahon ay pinipaliwanag namin ang batas ng konstitusyon ay mas mataas kaysa Kongreso at sino mang nasa pamahalaan, hindi kami pinapakinggan. So, para sa akin, I should be more professional in asserting my arguments, but in a situation kung saan nilulupig at binubusalan ka at kinagamitan ka ng weight ng kapangyarihan, ay hindi po pwedeng makontrol mong emosyon mo. Kaya doon ako naghingi ng sorry. But I did not retract, I will not retract ng sinasabi ko ngayon sa inyong harap na may source man o wala ang mamamahayag, may soto lo man o wala, ang dapat katungkulan ng Kongreso at ng lahat ng mamamayan, o lahat na nasa pamahalaan, including the President, including the lowest official of the land, is to be transparent and accountable to the people. So ang pagtatanong ko po sa 1.8 billion na hindi fake news. Yun ay pagtatanong. Hindi po dapat tinatulan yon. Hindi po dapat kami kinulong. Dapat sinagot ng maayos. Ayun, yung sinasabi may ko. naiwan pang mahigit 2 billion pala. Nagkamali ako sa datos pero hindi ako nagkamali sa katotohanan. Mahigit 2 billion pa ang budget allocated for travel. At remaining is only 3 weeks. Anong gagawin nila sa 2 billion? Ikukulong ulit kami kapag nagtanong kami ulit? So may source o wala, accredited ka ng KBP o hindi, ang pagpapahayag at pagiging mamamahayag ay tungkuling kilalanin ng gobyerno yan at estado. Yan ang counter-check sa power of the state and the government. Sir, sabi ni Congressman Tambunting, nireveal niyo raw po yung source ninyo. That is his version. That is his story. Wala ko. Well, he stand by it. Ang aking sasabihin sa inyo, I will protect the source. Pero nireveal niyo nga po, sir. Because kapag Story niya yon. Dapat talaga protektahan yan. Hindi niya pa pwede ilabas yan. Kasi mawawalan tiwala sa kanya yon. At pangalawa is, yun ang pag-iinitan yung source na yun. Did not reveal any names. So sabi niya, may ni-reveal na names. We talk about it. Sabi niya, in confidence, ay papakinggan niya ako. I did not expect na may sasabihin siyang mga bagay na maglalabag sa confidence ng aming pag-uusap. Ang sagot ko, if Congressman Tambunting said na may source siya sa sinabi ko, story niya yon. wala po kayo niligay na pangalan. I am standing by the SOTO law. I will not reveal my source. Sir, ma'am, sir, last reaction na lang po. Meron na pong hinain na po panukala na layong kanselahin po yung prangkisa ng SMNI and magsaside po yung dinggin next year. Cancellation, revocation po. I'm not privy kasi to the details. Syempre, it makes me sad because I worked at the SMNI and I know that SMNI is really for nation building, and we were the only station that talks about a burning issue that other media companies don't even touch. And I'm talking about the CPP, NPA, NDF na ninanakaw ang mga anak natin. Libo, hindi na natin maibilang na nang tatlong nandyan ay nasa Kongreso. Si Franz Castro ng Alliance of Concerned Teachers, si Ardeen Brosas ng Gabriela at si Raul Manuel ng Kabataan. Nandyan sa loob ng Kongreso ang mga cuddlers ng mga komunistang terorista at mga top recruiters ng mga anak natin na kung saan ang mga anak natin ay nagkandamatay for over half a century. Diba? So dapat tagilan na natin yan. So this is why I really think that SMNI, if you close it down, I know who is behind it, and I know it is the CPP, NPA, NDF. And sadly, they have used Congress to as their ally and as their cover to do this. Matapang kasi ang SMNI Talagang inilalabas talaga nila yung tunay na balita. Banat kung bana talaga. Hindi katulad syempre nung iba, di ba? May limitasyon. Natatakot sila, tsaka syempre yung mga channel nila, yung mga malalaki. Di ba? Medyo, limitahan mo to, baka yung channel namin is madamay. Di ba? Pero ang SMNI, talagang, diretso, rekta kung rekta. Kaya talaga may posible na mapag-initan talaga yung SMNI. Di ba mga katunay, no? Kamusta yung hunger strike? Grabe. Yes, ayos siya. Nagugutom, matamlay, pero grabe yung suporta po ng mamamayan, including sa abroad, ang Filipino communities. At 24 hours, 160 signatories na mga PMA graduates. At terrible, still counting on. Sana po, ang Christmas wish namin ay hindi na po mananatili ang paggamit ng totoong kalaban ng gobyerno sa Kongreso. At sana po ay magkaroon po ng paglilinaw sa kaisipan at damdamin ng pamunuan ng Kongreso that the CPP, NPA, NDF is not only operating in the armed area, sa red area. Nandito sila sa loob ng Kongreso, and the threat against the sovereignty of the state
is being threatened. Imagine every year they can access around 100 million of funds sa ating pondo at ginagamit ito para sa pagre-recruit ng kabataan at pagpondo sa NPA. I should know. Pag tinanong ako, red tagging ba ito? How can that be red tagging? Direct personal knowledge ko yan for 21 years sa CPP, NPA, NDF. Mapapansin nyo, lumalabas sila Franz Castro, Raul Manuel at si Arlene Rosas. Talagang nirerekta talaga ni nirerekta talaga yung mga pangalan ni Ka Eric, no? Grabe, matapang si Ka Eric. At mga kadre kagaya ko. Sana po silang inimbestigahan ngayon upang matigil na po ang kaguluhan sa ating bansa. At magkaisa na po ang mga political leaders natin at maglaban sila sa eleksyon, hindi gamitin ang ating gobyerno para sa mga sabwatan sa totoong kalaban ng gobyerno. Kaya kami nanindigan na hindi kami titigil sa SMNI. At sa media, gano'n din dapat. Ang dating kadre last day, nag-rally. Nagbanta sila pag di na kayo release yung kanilang rally, lalaki at posible na maabot sa Malacanang. Their thoughts on that? Actually, na-touch kami talaga kasi tuloy-tuloy na lumawak ang mga former cadre. Libo-libo kami nag-surrender. We hope that the government will see it na are we still standing on just ground? Sinusuportahan siya ng mga dati na kasama niya na sumurrender din sa gobyerno para mapalaya siya. Kasi pag hindi siya napalaya, talagang magkakaroon ng malawakang rally nito. Naku, buti, pinalaya. Kaya magandang Pasko din kay Ka Eric yan, tsaka kay Doc Badoy. Do you have a ground to stand on? We hope nakikinig si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito. Sapagkat saan kami pupunta na nagbalik loob at yumakap sa kapayapaan at kumikilala sa gobyerno at nagpailalim sa otoridad ng gobyerno kung kami pala ay nagsasalita tungkol sa transparency, good governance at binubulgar namin ito mga CPP, NPA, NDF na sa loob ng gobyerno, pwede pala kaming ikulong ipatawag dito. Yun po ang aming malaking katanungan. Are we still standing on the ground that we believe pwede kami maging bahagi ng pamahalaan sa pagtatagumpay ng kapayapaan laban sa communist terrorism? Thank you po. Merry Christmas. Natating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Insider at syempre, ayan nakita natin ngayon si Ka Eric at Doc Badoy na nakalaya na. No, magandang pamasko sa kanila. Merry Christmas, no? Talagang siniwala talaga ni Ka Eric talaga yung mga grabe, no? Matapang talaga syempre. Gusto nilang ipaglaban ang katotohanan at gusto nila talaga na maramdaman yung gobyerno na sinusuportahan silang mga sumuko, yung mga nagbalik loob. No, may punto rin naman siya sa lahat ng mga sinabi niya. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? So once again, I'm BT and I'm out. Peace.